Top 15 ko sa Miss Universe Philippines Swimsuit Challenge. Ilalatag ko na. Hello Cruella, sumabuhay. This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Ngayon ko na ilalabas ang aking top 15 sa swimsuit challenge ng Miss Universe Philippines. So ngayon, yung criteria ko, yung ano ba tawag dito? Yung oozing of appeal, ganon. Hindi ako nadadala sa pwede maganda yung swimsuit mo or pwede maganda ang pose mo. Ako, kung ano ang dating para sa akin ng girls na to habang naka-swimsuit sila. Kung awkward ba, kung hindi, kung pang beauty queen ba or pang model, mga ganung level. So, yun lang yung mga small things na napapansin ko. Kung sino pa talaga ako yung ulala, mapapaganon ka talaga, yung walang mahalong Malaysia. Charot lang. Nakakaloka ito nga to. Number 15, di ba? Number 15 sa aking listahan, Miss Davao. Actually, yung mga poses niya at saka the way yung sa niya, hindi ko alam kung one piece white swimsuit ba ito o lang piece ba ito. Ang dami niyang mga eksena, model, pang editorial talaga yung ate girl niyo. Ang ganda-ganda ng mukha, ang ganda ng mga posing, talagang amazing. Kaya lang, hindi ko siya nakikitaan ng beauty queen vibe. Parang model-modelan, parang supermodel, Asia's Next Top Model, mga ganong eksena ang vibe niya sa akin. Ang ganda ng photo, ba't nilagay ko lang siya sa akin number 15 dahil may ganon nga siyang vibe sa akin. Number 15 sa aking listahan, Davao. Number 14 sa aking listahan, Romblon. Gusto ko yung aura niya dito. Parang full of confidence ang leveling niya. Parang ang ganda ng white one-piece swimsuit niya. Kasi parang lumitaw yung ganda ng balat, ganda ng skin, lumitaw yung kaseksihan. Saka yung aura niya na meron na ibinibigay. Siya lang yung kakaiba, may sumabit-sabit pa siya ng parang may nagsasampay lang ang peg. Pero gusto ko yun para naiba siya. Kaya napansin ko talaga siya ng bonggang-bongga. At my number 14, Romblon. Number 13 sa aking listahan, Nueva Ecija, Chanel Olive Thomas. Ang ganda talaga ng katawan ng babaeng ito. Tone na tone, ang bongga, at saka ang bagay ng swimsuit sa kanya kasi nga payat na siya, yung pink one piece, light pink one piece swimsuit niya, bumagay talaga sa kanya, bata or ano ba tawag yung swimsuit niya, baby pink. I love Chanel Olive Thomas, so kaya niya talagang kumabog din dito sa competition na ito. So she look young dito sa kanyang swimsuit dahil parang syempre yung aura niya, alam naman natin niya isa siya sa mga may edad dito sa competition, but still lumalaban ng bonggang-bongga ang katawan at ang face. Di ba? May number 30 sa aking listahan, Nueva Ecija, Chanel Olive Thomas. May number 12 sa aking listahan, Malay Aklan. Walang kabayas-bayas pero ang pagmumukha nito, a breath of fresh air. Ang ganda, face card ang labanan, the hair, the makeup, amazing. Medyo doon lang siya na subside na mukhang wala siyang laman. Kasi parang lang siya, payat ng bonggang-bongga. But still, face card, amazing ang aura, ang ganda, ang lakas ng dating ni Malay Aklan. At face card talaga to. Kung hindi man ito manalo, pwede ito sa ibang pageant. Amazing. May number 12 sa aking listahan, Malay Aklan, Taylor De Luna. May number 11 sa aking listahan, Siniloan, Laguna, Eliana Marie Aduana.
Ang ganda ng kanyang one-piece black swimsuit. Talagang nakita yung kaseksihan niya, ang puti ng balat niya, maaliwalas. Meron lang ako na pansin na parang ang awkward ng ibang mga poses niya. Sa tatlong ipinalabas niyang photo, parang na-awkwardan lang ako sa iba. But still, she is one of the sexiest contestant dito at talagang kaya niya makipagkabugan kung katawan lang naman ang labanan. Amazing! May number 11, si Niloan Laguna, Iliana Marie Aduana. At ngayon guys, papasok na ako sa aking top 10. Ito talaga yung pinakanabonggahan ako ng bonggang-bongga dito sa swimsuit competition ng mga girls. Number 10 sa aking listahan, Oriental Mindoro, Rachel Hoco. Ang ganda ng kanyang swimsuit. Siyang pinaka-nagandahan ko na kulay. I don't know, parang ang sarap lang na tingnan. Ang sarap ng tingnan, ang ganda ng katawan, ang ganda ng mga poses. I think sa makeup, hindi ko masyadong bet kasi nag-look matured siya. Alam naman natin yung itsura ni Rachel ay bagets na bagets at saka mas maganda siya na slight lang yung makeup. Pero still, isa sa magandang na swimsuit. Sarap niya tingnan. Ang sexy niya tingnan. Talagang, I love it. Di ba? May mga ganong level. Oriental Mindoro ay talagang lumalaban at umaangat din ngayon sa competition. Rachel Hoco at my number 10. My number 9 sa aking listahan, Sultan Kudarat. Alam mo kung bakit number 9 lang siya? Kasi doon sa kanyang balat, siguro kulay ng balat. Pero kung hindi lang siguro ganito yung kulay na napatantan kineme, siguro aangat siya sa competition. Ang sexy, ang ganda, ang bongga. Pero somehow maganda yung lapat ng swimsuit sa balat niya. Actually, maganda ang kulay ng swimsuit doon sa balat niya. But syempre, kilala ko si Chelsea Manalo na super puti at saka mistisahin. So parang hinahanap ko yun ng bonggang-bongga. So kung hindi lang nagpata ng over-over, ito si Chelsea, winner sana ng bonggang-bongga. Kasi I love Chelsea Manalo. I love her beauty at ayokong binabago siya. Number 9 sa aking listahan, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Ano pinagsasabi ko? At ito na guys, ang aking number 8 sa aking listahan, Muntinlupa, Winwin Marquez. Ang ganda. Alam niya talaga kung paano siya tumangkad, kung paano siya pahabain. Ang bongga ng team. Amazing. Ang medyo hindi ko lang siguro nagustuhan doon sa part na same lang yung facial expression niya doon sa sa tatlong picture niya. Ano po nagsasabi ko? Sa tatlong picture na parang same lang yung facial expression, walang nagbago. Pero yung mga poses, giving, the body, oh my God. Amazing. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8, Muntinlupa, Teresita Sen, Winwin Marquez. My number 7 sa aking listahan, oh my gosh, Laguna, Eloisa Haod. Gusto ko na iba na styling niya dito. Wala na yung curly hair na big hair, o di ba? Gusto ko kasi maiba-iba naman at masaya kasi naiba dito yung eksena. Same makeup but still iba ang hair. So, na-appreciate natin yan ng bonggang-bongga. Sabi ko may ibang nga lang sa styling tapos ganun pa rin yung dating. Maganda pa rin. Diyosa. Ang haba talaga ng bonggang-bongga. Gusto ko yung mga poses niya. Gusto ko yung mga pa-eksena niya. Kaya talagang kakabuk talaga to ng bonggang-bongga. Ito talaga yung forte ni Laguna Eloisa Haud, ang swimsuit. Kasi amazing talaga. Ang haba-haba niya talaga tingnan. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7, Eloisa Haod. Number 6 sa aking listahan na muntik lang pumasok sa aking 5, Osamis City. Oh my God. The face is giving amazing. Mapapaibig ka sa hair and makeup. Sino yung team? Palakpakan ng bonggang-bongga. Ang ganda. Tumayo lang yung lola nyo. Maganda. Walang masyadong eksena. Tumayo lang siya. Beautiful. Osamis City. I super love it. Face card.
Number 6 sa aking listahan, Osamis City. At ngayon guys, papasok na tayo sa aking 5. Top 5. O, di ba? Sino-sino kaya ang kumabog at pumasok sa banga? May number 5 sa aking listahan, Cebu City. Gabriel or Gabby Carballo. Oh my God. Oh my God. Okay, tulog dito, mga nakakaloka. Grabe si Cebu. Amazing. Talagang ganda ng kulay, ang ganda ng swimsuit, ang ganda talaga. I love it. Talagang, pang unang tingin ko pala, pasok to sa 5. For sure. Pasok sa 5. Ang ganda talaga. Gusto ko yung medyo basa yung hair. Gusto ko kasi medyo walang masyadong ganap sa buhok pag swimsuit eh. Gusto ko medyo basa yung hair. Tapos, kulay ng balat, kulay ng swimsuit. Talagang, Cebu, humanda kayo, lalaban ako. Sabi ni Gabi, oh my gosh. At my number 5. My number 4 sa aking listahan, Quezon Province, Maria Atisa Manalo. Gusto ko talaga yung vibe na simplihan lang, putian lang, munyeka lang, Barbie-Barbiehan lang. Gusto kong tuloy-tuloy siya na ganito. Pero to the point naman, na dapat lalaban ng bonggang-bongga. Number 4 ko lang siya sa aking listahan, hindi dahil siya ang pinakabong. No. Ano ba tawag dito? Number 4 siya kasi may ibang nag-stand out sa akin. May nagbigay sa akin ng ganon. May nagbigay sa akin ng ganon. Si Quezon Province talaga ay, so far, I like the ano ba tawag dito? Strategy. And hopefully, maganda ang binibigay ng mga materyales, pero not to the point na pinakamaganda. But still better this way than last year. May number 4 sa aking eksena at sa aking top 15, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Eto na guys, ang hindi ako makaget over sa aking top 3. May number 3 sa aking listahan, Los Baños, Laguna, Rendel, and Caraig. Oh my God. Nabuhay niyang katawang lupa ako. Gusto ko yung may mga ang ganda. Amazing body, swimsuit, the face, and the wet look. Amazing. Amazing at mapapatulala ka talaga ng bonggang-bongga. Ito yung mga sinasabi ko na merong dating, na meron talaga, talaga lang naman. Amazing talaga. Wala akong masabi kundi amazing. Nakakaloka. Parang naubusan ako ng adjectives kay Miss Los Baños. Ang ganda-ganda niya. Gusto ko yung walang masyadong ganap sa buhok. Swimsuit to be. Lavan. Ang sexy. Sexy. Boom. Number 3 sa aking listahan, Los Baños, Laguna. May number 2 sa aking listahan, Diyos Maria, Joseph Puriagaba, Michael Ibardi ng Benguet. Apaka-Joseph, body, face, everything, swimsuit, winner. Sabi ko sa inyo, kailangan mabuhay ang katawang lupa ko para magustuhan ko. Ang pa-swimsuit, ang lang. Talaga, Maiko, ano ba to? Huwag mo nga akong ginaganyan. Kini-question ko na tuloy. Kasarian ko. Charot lang, Maiko. I love it. Napa-wow talaga ako, napaibig at saka, Michael Ibardi is not sleeping. I love it, Michael Ibardi. Talagang, kung ganito sana yung mga binibigay ng mga frontrunner ng mga vibe at saka mga eksena, mga materyales, ay di winner. Congratulations sa team mo ha. Ang bongga po dyan, Michael. Winner. I love it. Talagang, Hazel Ortega, ano ba? Question ng gender. Nakakaloka. Ayan, number 2 sa akin listahan, Michael Ibardi ng Benguet. At ito na guys, ang aking number 1. Ang aking number 1 kasi, sinimplihan lang ako. Hindi siya nagbigay ng mali siya.
Wala siyang binigay na mali siya, puro kagandahan lang at kabugan. Number 1 sa aking listahan, Taguig, Katrina Ligado, ay Puryagaba. Puryagaba. Hindi man siya yung kung ano-anong pinagagawa at kung anong mga poses na mga extra poses na ginagamit, but alam mo, titignan mo lang si Taguig, katawan, itsura, winner. Winner talaga ng Lola Taguig ninyo. Niliigan lang tayo, niluhuran, at tiningnan ng pailalim, winner talaga. Hindi niya kailangan effort. To be honest, sa lahat ng top 15 ko, siya yung walang masyadong effort. Parehas sila ni Osamis. Tinayuan, walang effort. Effortless ang laban. Hindi bastusin, hindi, alam nyo yun, yung, my gosh, Taguig is giving. Hindi ako magtataka kung number 1 na to sa weekly top 5 ko. Hindi na talaga ako magtataka. But, Katrina Ligado is make me talagang pinapaniwala na ako na handa siya dito. Kasi parang effortless sa kanya yung mga ganitong eksena. Parang effortless lang ako ha. Kung anong pinagagawa ninyo, may sumabit kayo, may tumuwad kayo. Pero ako, niliigan ko lang kayo. Pero ako, niluhuran ko lang kayo. Winner. Ganon yung vibe ni Miss Katrina Ligado sa akin. That's why still sa challenge na ito, number 1, Katrina Ligado ng bonggang-bongga. Kayo guys, sino naman ang inyong number 1 lang? Isa lang siguro i-comment niyo, no? Wag na yung maramihan. Number 1 lang, sino daw talaga ang nagbigay sa inyo ng pasabog at ganda! Mga ganun moment, walang favoritism. Kahit iba, basta kung sino lang nakapagbigay sa inyo ng dulot sa inyo ng mga eksena dito sa swimsuit challenge ng Miss Universe Philippines. Comment down below. Violent reaction, comment down below. Views and opinion about sa mga sinabi ko sa mga girls, comment down below. Para maayos tayo at magkupaghuntahan tayo dyan sa comment section. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gaysal Ortega. Paalam!